Narito ako ngayon sa Alfonso, Cavite, Philippines, Cavite Mission Headquarters, SD Church. Ayan. At kami ay natapos na nga ng aming seminar. At eto nga, dala ko na ang certification plaque ng aming pagtatapos ng buong araw ng seminar. At dito nga ay pa-picture muna kami dito sa labas ng headquarter ng Cavite Mission SD Church. At dito nga po pala ay nung maga ay pumasok na kami dito. Ayan. At syempre nag-attendance. Okay, balik tayo, throwback tayo. Okay, ayan, by area buong Cavite kami ay may seminar, area 1, area 2, area 3. Ayan, okay na okay sa Obray. Ito nga pala ang aking plaque. Okay, certification, okay na okay sa alright guys. At bago nga kami mag-uwian ay syempre nag-elect kami ng officer, elected officer, itong mga nasa harap. Okay, at pinapakilala nga ang mga na-elect na officer ng area 1, area 2, area 3, presidente hanggang PRO. Okay na okay sa alright. Good na good. At ito nga, kami ay palabas na ito. Ayan, uwian na ng hapon. Isang araw ang aming seminar dito, maghapon. Balikan nga natin ang aming pong seminar. Pagkatapos ng lecture, question and answer na sa mga may katanungan at may mga suggestion at may mga sinilhan ng ilahad at ihayag at sasagutin ng mga research person. Kaya po ito ay si Dr. J.T. Tay. Okay na okay sa alright. Panoorin po natin na naging kaganapan. Ito kapitbahay lang natin ang orphanage. Ano na ba yan? Kung lalabas po kayo dyan, banda po sa may tapat ng Papaya, Green Papaya Hotel, lumiban lang sa kabila ng naman po ang isa sa pinakamalaking school at lugar po ng orphanage. Pinasok po natin yan. Ngayon, ang training po, mga kaibigan, ay babalik po tayo doon sa presidente na magpapadala po ng lahat po ng mga trainers para trainees po nangyayari natin at life coaching at the same time. Sila rin po ay nagpo-provide ng lahat ng parang test sa ating mga hindi natin doon sa PWDA na ang dami talaga. Sabi ko ako I was stunned, no? Pag ganun po namin, sabi ko, video promotion po ako. Sabi ko, wow! Nakamangha-mangha pala itong kanilang paaralan ito. Kaya isa po yun na dapat natin tingnan. At kung matapos na po, kasi ito huli na lang po ang Cavite Mission na walang ATM. So, ito po ang last. At pagkatapos magka-crack po ang SLUF na mga training na certification po. Certification po para sa lahat ng ATM. Kasama po ito. Huwag kayo mag-alala, meron po tayong mga resource speakers na para po doon sa aming mga certification po yan. Kaya hindi kayo pwede ma-certified kung kayo po ay mala-absent. Kasi wala po certification na isang beses ka na-attend, certified ka na. So meron talaga may hands-on na, di ba po, sign language, pagkasama nito mga braille sa birthday. Kaya Sister Kate, ito yung
yung formal na capacity building. Pero kung for the sake of the ministry sa local church, pwede po tayo magkaroon ng capacity building. Meron po akong kaibigan na actually nakausap ko na. Adventist po siya, siya po ay willing magpagamit. Siya po ay Adventist na interpreter. Siya po ay interpreter. Kaya ko yung mapapansin yung 3A, di ba? Awareness muna. Ang awareness po ay dito sa inyong particular dito. Kung pinakailangan ko, gagawa ko. Ako po meron ako prepared letter na talagang na-advance ko na yan. Pagkatapos nun, nandun dapat ang ating tinatawag na, kumbaga sa legal parlance, meron tayong tinatawag na Memorandum of Understanding, the agreement. Kasi pag agreement ka po ay may tatak ng abogado. Pero pag Memorandum of Understanding, it is between two parties. So, pwede pong gano'n. Para meron tayong malinaw na mga pamantayan, anong gusto natin ma-achieve, anong ating goal, anong ating mission, at ano ba talaga ang package natin. No, kaya po, meron tayong pwedeng adapt barangay. Tutulad po namin sa Lipa, nagsimula kami ng adapt barangay. Yun lang ang aming sakop, tulungan nyo, opo. Dapat naniniwala tayo. Dinalo namin ang mayor, nag-courtesy call po kami sa mayor. Ngayon po, dadalo naman daw kami next month, na lang daw, kay Vilma Santos, Governor, para mag-courtesy call. Kasi iba rin po yun, with full respect, para makita nila na update kayo sila. So, nag-courtesy call, but we brought some votes, and alam nyo na, yung ating mga bread, bigyan natin na sila. Hindi para, hindi naman tayo gano'n. Para makilala gano'n ng Adventist, at ang tinapay galing sa inyo. Birthday kami sa inyo. So, maganda po gano'n. Memorandum of Understanding. Hindi ko bawa. gusto lang po kung this is to make our effort uniform. Kasi po yung pagdating po sa labas, dapat po isa lamang ang mukha ng Adventist sa labas. Kaya ang suggestion po natin, laging Adventist Community Services yung sa labas. Kasi po pag may ACS, may Women's Ministry, may APM, marami namin mga program, may mga tayo. So ACS po yung ating po natin sa labas. Kaya po yung letterhead na sabi si Sister Jane, ang sabihan ko po yun, Bishop Yosio, Adventist Community Services. PWDAs po, doon po sa CCP. Amazing po mga kaibigan. At sa Brazil, baka hindi niyo po alam, may church po tayo roon. Kompleto po at nagkaroon ng miniature po ng blueprint at saka parang maliit po na miniature building doon sa Missouri General Conference Session. At makikita, sabi ko, wow, maganda tong structure ng church nila. Mula pa sa entrance, mula pa sa mga handle ng mga pito, mula sa upuan, mula sa CR, sa pulpito, at higit sa lahat, meron pong interpreter. At talagang sa Brazil po, ina-apply na nila yan. At sa atin po, bansang Pilipinas, we are so proud also na meron po tayo sa Manila, ang Pasay Adventist Church, na kung kayo nakakapanood ng mga mga Facebook live nila, meron talagang onset doon na meron po naging interpret. So amazing po talaga. No, at minsan ako nag-sermon sa Manila Center at pagkatapos ko mag-sermon, sabi ko kay Ma'am Cano, would you mind if yung kanyang anak ay pinanganak naman po yun na person with deaf po. Pero professor po siya ng LaSalle University. So, amazing po. Kasi ang LaSalle University may school po para sa ganun po mga kalagayan at isa siya sa professor. Sabi ko, aawit, hindi mo lang talaga singer. After ko mag-sermon, sabi ko, JR, tatayo ka roon sa unahan, tayong dalawa, maawit ako, nag-i-interpret ka. So, grabe po ang ginagawa ng Panginoon. I wish na ang lahat ng mga churches ay talaga pong makita natin ang kahalagahan ng tinatawag na mga structure. Tayo po ay hearing permit po. Siya po ay nanalo bilang Miss
Amerika, no? Sino nakakakilala kay Helen Keller? Di ba? Paborito natin po siya at napakadami po niyang na-inspired na tao. Kasama po ako sapagkat marami nang nabasa ko tungkol sa kanya. Nasabi ko na matindi pala na ginamit siya ng Panginoon. Siyempre po, pag tayo lagi nag-worship sa bahay, sa church, no, isa po sa pinakamarami pong na-compose ay itong si Fanny Crosby. As of 2020, bago po naitala po lahat ay 9,000 composition ang nasulat niya, na-compose po niya. Tingnan natin yung mga magagandang na-compose niya na kilala. Ano po? Saint in the Arms of God, Rescue the Pharisee, Blessed Assurance, The Bright Forever, Savior, More Than Life to Me, and Pass Me Not, O Gentle Savior. Ilan lang po ito sa mga na-compose niya at alam natin mga kaibigan na iba po rin ang kanyang kalagayan. Ano po? At sino po naman ang nakabasa nito? College pa ako, nabasa ko po ang kanyang book tungkol kay Johnny Erickson. Hindi pa wala ko siyang asawa na at age 17, ang kanyang naging problema ay quadriplegic, no? Siya po ay tumalon, maganda po ang kanyang katawan, tumalon sa pagdadive at naapektuhan po ang kanyang nerve ng kanyang backbone at iba pa, parte, no? Lower lumbar at papunta po dito sa L1, L2, no? Pero naniniwala ba kayong ginamit din siya ng Panginoon? The first time na she was invited doon sa Washington, D.C., sa Washington, D.C., di ba? At ang isang presidente po nagsabing, sige nga, mag-present ka ng iyong drawing using, yun lang kanyang bibig po, no? Na, yun lang kasi ang kaya niya. At later on, siya po nakapag-asawa ng pastor, no? Si Pastor Tada. At ngayon po isang napakahusay na mga ngaral, no? Siguro naman po, kilala natin lahat ito, no? Si Nicholas Vujicic, no? At ito po, isa sa mga amazing din ang kanyang buhay. At sino magsasabing, ilan po ang naging anak niya? 4, no? 4 ang naging anak niya. At makita natin na wala po anak siya na, wala po siyang anak na hindi masayahin, sabi roon sa nabasa kong write-up sa kanya. At ang lahat ng kanyang asawa, ng kanyang 4 na anak, ay makikita enjoy sila sa ministry ng kanilang ama, no? Amazing. Kaya nga po yung PWD, dadagdagan po ng Southern Asia Pacific Division, dinagdagan po yan ng A. So, people with different abilities. So, huwag natin sabihin na sila ay person with ganon, kundi sila po ay people with different abilities. Kasi lahat tayo, including myself, ay meron din po kung mga kakulangan. Ang nagpupulo sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya huwag natin sabihin yung kung ating naglapat ng musika ay, alam na natin na po si Aris. Si Aris po na taga Mindoro Mission na ang naglapat ng musika ng ating team at pinagpuputo ng EXCOM at Executive Committee po ng ating SLPUM. At paglapat ng musika, sabi ko, wow, paano hindi ka naman, grabe no? Sapagkat alam natin siya po person with, okay, so, different abilities. Pero matindi po talaga, amazing. At nagkaroon po ng tinatawag na Paralympic, no? Ang isa rito na dumayo pa, dinala po sa ibang bansa ay nag-gold medalist. Kung kilala po ninyo ito, si Adeline Lumapong at si Josephine Medina, na pare silang nag-uwi ng gold medal para sa Pilipinas. Hindi ba dapat natin silang saluduhan? Heroes ng ating bansa, ang dalawang ito. At ano ang inihintay kapag may seminar? Siyempre, may kainan, lunch break muna. Pagkatapos namin kumain, magpahinga ng konti. Then, balik na naman kami sa aming seminar. Pero fall in line muna. Ayan, marami na po ang nakakuha na pagkain at kami ay nasa bandang hulihan pa. Okay na okay sa alright.